Maganda niyang mukha. Napansin ko naman ang pagtingin niya sa paligid. Alam ko si Nermis ang hinahanap niya. Wala rito ang asawa ko. Lance, ang alam ko lang girlfriend kita at boyfriend mo ko. Kaya ginagawa mong lahat ng to para sa akin. Kaya mo ako pinipilit na bumalik. Nakapagdesisyon na ako, Beatrice. Pagsisimula ko. Ano yon? Anong napagdesisyonan mo? She asked. Sasama na ako sa ipabalik sa Manila kung yan ang gusto mo. Sige, pagbibigyan kita. Seryosong sabi ko tulad ng inaasahan kong reaksyon niya. Ganun nga ang nangyari. Hinawakan pa niyang kamay ko at ramdam kong kasiyahan niya sa desisyon kong babalik sa Manila. Lance, tamang desisyon yan. She uttered and a lone tear escaped her eyes. Pero isasama ko pa rin ang asawa ko, Beatrice. I stated. Ayos lang yun, Lance. Ayos lang sa akin isama mo si Nermisa sa Manila. Walang problema sa akin basta umuwi ka lang. Yun ang mahalaga sa akin, Lance. Why are you so kind, Beatrice? Bakit wala lamang sa'yo kung isasama ko si Nermisa? Kahit alam ko na masakit yun para sa'yo. Pero sa isang kondisyon, I added. Higit na masakit ang sunod kong sasabihin at ang naisipan kong kondisyon. Sige lang, sabihin mo sa akin, Lance. Kailangan natin maghiwalay, Beatrice. Diretsong sabi ko. Ha? Galit na tugon niya. Lance, anong ibig mong sabihin? Kailangan nating putulin ang kung anumang koneksyon natin sa isa't isa, Beatrice. Hindi sasama sa akin ang asawa ko kung hindi maibibigay sa akin ang kalayaan ko at hindi ako babalik sa Manila. Hindi rin ako sasama sa iyo kapag hindi mo ako pinagbigyan sa kondisyon ko. Mahal ko ang asawa ko at di ko siya pa pwedeng iwan dito. Hindi ko kaya yon. Lance, sambit niya sa pangalan ko. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang lumuha dahil sinasaktan ko siya. Masakit na makita siyang ganito. Yun lang. That's my only condition, Beatrice. Kung kaya mong ibigay yun sa akin, hindi ako magdadalawang isip pa na sumama na ako sa Manila. And of course, with my wife. Usal ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Lance? Malamig na sabi niya at biglang naging blanco ekspresyon ng mukha niya. Sabihin mo sa akin, Lance. Siya ba? Siya ba nagsabi niyan sa'yo? Hahayaan ka niyang bumalik pero kasama siya at ang kapalit naman ng pagsama niya sa'yo ay ang utusan ka ring tuluyang putulin ang relasyon natin? Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Lance. Hindi mo alam na hindi lang akong maapektuhan sa pinili mong desisyon. Hindi lang ako. Paano? Paano naman niya nalaman na baka si Nermisa nga may gustong maghiwalay na nga kami? At anong tinutukoy niya na hindi lang siyang maapektuhan? Pero yun lang ang paraan para bumalik ako. Giit ko. Babalik ka nga, pero hindi na para sa akin. Nanginginig ang mga labing sabi niya. Wala na ako magagawa pa, Beatrice. Hindi ko alam kung ba't pinipilit mo pa rin ang sarili mo sa akin. Kahit sinabi ko naman sa'yo na si Marisa ang mahal ko. Sa tingin mo, bakit ko ba ipinipilit ang sarili ko sa'yo? Maliban sa mahal kita, Lance. Kahit sinasabi mo rin sa akin hindi mo nga ako mahal, may iba pa akong dahilan at alam ko. Kung susundin ko ang gusto niyo ni Nermisa, sila ang mas maapektuhan. Hindi ako kung hindi mo sila kayang panindigan, ako. Ako, magagawa ko yon nang walang tulong mo. Na kahit wala ang presensya mo, kayang-kaya kong ibigay at hindi iparamdam sa kanila na may kulang, na nagkulang din ako. Tandaan mo to, Lance. Kung ipipilit mo pa rin ang gusto mong tinatawag ng asawa mo ngayon, may mawawala sa'yo. Hindi ang yaman o isang bagay na kaya mo pa rin bilhin at ibalik. Dalawang mahahalagang buhay na kaya kong bawiin sa'yo nang hindi ako nagdadalawang isip. Sa huling sinabi niya, mas nagkaroon ng kaguluhan sa isip ko. Sino? Sino naman sila? Sino bang tinutukoy niya? Gusto kong malaman pero wala akong lakas na loob na itanong iyon sa kanya. Dahil pakiramdam ko wala akong karapatan. Nangihinayang na napaupo ulit ako sa may sofa. Umalis na naman siya na umiiyak. Sa tuwing nag-uusap kami may mga luha talagang nasasayang at ako ang dahilan na yon. Napahilamos ako sa mukha ko. Sunod-sunod na bumuntong hininga. Konti na lang. Konting panahon na lamang hinihingi ko at matatapos na ito. Konti na lamang, Beatrice. Intayin mo muna ako pakiusap. Kakaalis lang ni Beatrice. Pumayag na ba siya sa gusto mong paghiwalay ninyo? Umayos ako ng pagkakaupo. Di ko pinahalata sa kanyang apektada rin ako sa pinag-usapan namin ni Beatrice. Hindi siya pumayag, sagot ko. To be honest, she did not say anything. Isa lang ibig sabihin nun. Hindi siya sang-ayon sa kondisyon ko. Umalis siya nang walang sinabi at pumayag siya. Paano yon? Kung hindi naman pala niya gusto, ay hindi na lamang ako sasama, Lance? No. Kahit ayaw niya, kahit hindi niya gusto na makipaghiwalay ako sa kanya, uuwi ako na Maynila at isasama pa rin kita. Hindi siyang magiging hadlang sa mga plano ko, Narmisa? Seryosong sabi ko at matalim ko siyang tinitigan.
I know at that time, siya ang nanalo sa gusto ko. Napalaro namin. Babalik na kami sa Manila, kuya. No. Nararamdaman kong wala nang nararamdaman sila sa babaeng yon. Narinig ko pang sabi ni Nermisa. Isa nga ito sa plano niya. Hindi. Wala na akong katatakutan ngayon. At alam ko pagdating namin doon, papatuloy niya ako sa kondo niya. Doon ko nasisimulan pa ang plano kong mambuntis niya, kuya. Parang hindi niya na ako bibitawan pa. Na kahit may malalaman man siya, hindi niya naiisipin. Naiwan ako dahil sa mga katas na idalang-dala ko na ang magiging anak namin. Kaya mo bang abutin ang pangarap mo na magkaanak sa akin, Nermisa? Dahil sisiguraduhin ko na walang mangyayari sa atin. Hindi ko kakayaan na makuha mo ako sa maling paraan. Hindi ako isang bagay lamang at masyado mo na ako niloloko. Bago pa man niya ako mapansin na nakikinig sa usapan nila, ay umalis na ako sa tapat ng pintuan ng kwarto niya. Kinuha ko pa ang cellphone ko at patagong binigay sa akin ni Haji. I hit the keyboard. Babalik na kami sa Manila. Doon natin pag-usapan ng mga nakuha mong impormasyon, Haji. I sighed. At tumunog naman ang ringtone ng phone ko. Sumagot sa mensahe ko si Haji. Sige, may nalalaman na rin ako at alam ko na kung sinong doktor ang pinagkukuhanan nila ng gamot. Bago pa nila malaman ang tungkol dito, pansamantala namin itatago ang doktor. Thank you, Haji. See you there. This is just the beginning. Nermisa and Noel? Ramdam ko ang kasiyahan ni Nermisa na makarating kami sa Maynila at alam kong sa akin siya aasa kahit na nandito pang kapatid niya. Kaya naman dinala ko siya sa kondo ko. Hindi ko rin naman gustong gawin ito pero mas nararamdaman ko rin na seryoso ko sa kanya, ito lang ginawa ko. Hindi ko lang inaasahang darating ang parents ko dahil din siguro nalaman nilang buhay ako at nakaligtas. But when they saw Nermisa, nagalit sila, especially dad. My mom, muntik na siyang atakihin sa puso. Sa pagbabalik kong kasamang ibang babae, labis na ikinagalit nila. Kala ko nga maintindihan nila ako pero alam kong may dahilan kung bakit sila nagkakaganon. Wag mo na ipapakita pa sa akin ang pagmumukha mo, Lance Daniel. Banta sa akin ang aking ama at nasa boses niya ang galit. I can feel that. Dad, I'm sorry. Hindi ka sa akin magsasorry, Lucas. At mas lalong hindi sa mommy mo. Sabi niya at saka ko tinalikuran at I know the consequence. This is my plan. Isa ito sa pagsubok na ibibigay sa akin. Ang magalit sa akin ng pamilya ko at kamuhian ako. Ano na naman ang ginawa mo rito? Tanong sa akin ni Haji. Nasaan ang asawa mo? Balik tanong ko sa kanya. At bakit mo naman hinahanap ang asawa ko? He asked me back confusedly. Dito muna ako matutulog sa bahay niyo. Ayos lang ba? Umupo ako sa sofa, tumingin sa anak nilang nasa crib. Narinig kong mahihinang ingay nito at bigla na namang nananakit ang sentido ko. Ano? I stood up from my chair and approached the crib. Napangiti ako na makita ko mukha ng anak nila. What's her name, Haji? I asked him. Naglakad naman siya papalapit sa akin. Sarvel C, 5 months old pa lang siya. He uttered his daughter's name. Ang swerte ng gonggong na to at ang ganda ng anak niya. Kamukha ni Sarvel. Pwede ko ba siyang hawakan? Hinging permiso ko. Buhatin mo pa kung gusto mo basta't wag mo lang paiiyakin. Dalagot ka sa nanay niyan. Nambabantang saan pa niya. May naalala ako na imaheng ganitong eksena. Nakikita ko ang batang lalaki sa my crib. Naririnig kong mahihinang ingay nito. Kahit nananakit pa rin ang ulo ko'y binaliwala ko yon. I just feel I missed him. I don't know. Di ko naman kilala ang batang yun pero nagagawa niyang pabigatin ang dibdib ko. Noong nasa bisig ko ng anak niya, mas bumigat pa ang dibdib ko. Gusto ko yakapin ang batang lalaking iyon pero hindi ko matukoy kung sino ba. Isa ba yon sa mga anak ng kaibigan ko? Inosenteng tumingin sa akin si Sarvel at marahang tinapik pa nitong pisngi ko gamit ang kanyang matambok na kamay at nag-iingay na naman siya. Titig na titig ako sa mukha niya. Ilan na palang anak mo, Iha? 3. Wala rito ang 2. Nasa school pareho. Bunsong anak namin yan ni Sarvel. Wait, ang sabi nila wala ka naaalala na may mga asawa na kami. Kaya paano mo naman nalaman na mag-asawa na kami ni Sarvel? At saka kung selective amnesia yan, dapat ang naalala mo yung pagkawala ng asawa ko dati. Lance, may amnesia ka ba talaga o wala? Nagtatakang tanong niya sa akin. Maski ako, hindi ko rin alam Di ko kaya ipaliwanag. Dahil ang alam ko rin bigla na lang lumalabas iyon sa bibig ko. Ang alam ko, asawa na siya ni Sarvel. At ang tinutukoy niyang pagkawala dati ng asawa niya, hindi pa sila kasal noon. Hindi ko rin alam.
Hindi ko na iniinom pa ang gamot na binibigay sa akin ni Nermisa at may mga imahe rin ako naaalala pero hindi pa malinaw. Ibinalik ko sa crib niya si Sarvel pero bigla itong umiyak. Kaya ang daddy niyang kumuha sa kanya para patahanin siya. Bakit ka nga pala makikituloy dito sa amin? Ayos lang naman sa akin, Lance. Pero alam mo naman, nagalit sa'yo mga babae eh. At isa na doon ang asawa ko. Sa ginawa mo sa asawa, nilingon ko siya nang bigla siyang huminto sa pagsasalita. Tahan na, anak ko. Sabihin mo na lamang sa asawa mo ang totoo. Giit ko at di ko na pinansin pa ang sinabi niya. Ano ang totoo? Boses na yun ni Sarvel at kadarating lamang niya. May buhat-buhat siyang isang batang lalaki at sa tabi naman niya isa pang batang nasa edad 7. Nakauwi na pala kayo. Nakatulog si Juan? What are you doing here, Lance? Akala ko ba patay ka na? Tanong nito sa akin at patabil talagang dila niya. Love, sobra ka naman. Nasa tabi mo lang ang mga anak mo, oh. Suway sa kanya ng asawa niya. Ha? Si Tito Lance. Tito Lucas, kayo po pala yan. Masayang sabi naman ng panganay nila. Well, sambit ko na biglang dumula sa dila ko. Nalilitong tinignan naman ako na mag-asawa. How come that you know his name, Lance? I just shrugged my shoulder. No idea, I uttered. Simula nang bumalik na rin ako sa trabaho ko, madalas nang nagpupunta rito si Beatrice. Wala sanang problema sa akin pero madalas din namin pinag-aawayan ni Nermisa iyon. Dahil bakit daw mukhang wala naman akong ginagawa para pagtabuyan ito. Gayong sobra ng ginawa ko tapos di pa rin parang sapat para sa kanya. Sir Lance, nasa loob po si Ma'am Beatrice. Kanina pa po siya naghihintay sa loob. Pagbabalita sa akin ng sekretary ko. Tumango lang ako bilang tugon at pumasok na sa loob ng opisina ko. Nadatnan ko nga siya naghihintay sa akin. What are you doing here? Honestly speaking, ilang beses ko na rin naitanong ito sa kanya. Wala nang bago. Pagpasok ko pa lang sa opisina, yung linya na ang sasambitin ko. Si Nermisa, sa kondo mo pa rin ba siya nakatira, Lance? I did not expect her question at nasa boses pa niya ang tila pag-aalangan. Pero nagawa pa rin niyang itanong iyon sa akin, kahit alam kong masasaktan siya sa isasagot ko. Anong klaseng tanong yan, Beatrice? She is my wife. What do you expect? I fired back. No, Beatrice. Sa bahay ako rin na Haji at Sarvel nakatira. Hindi ko kaya matulog sa kondo na may kasamang ibang babae maliban sa'yo. Kung ganun, may nangyayari ba sa inyo? Tanong pa niya. Wala. Wala naman kaming ginagawa. Wala akong ginagawa kay Nermisa. Ano bang ginagawa ng normal na mag-asawa? Sa halip, iba pa rin ang sinagot ko sa kanya. Lance, wala na ba talaga? Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Kung pwede ko lang sabihin. Kung pwede lang sana, na hindi na rin ako mahihirapan. Iniisip ko lang kasi, Lance. Ilang taon din ang pinagsamahan natin pero masasayang lang ba yun dahil lang, kung hindi lang dumating si Nermisa, baka di ko na napigilan pang sarili ko at sasabihin ko na lang sa kanyang totoo. Lance, mahal ko? Lance, tawag sa akin ni Beatrice. Babalik pa rin ako. Sana magkausap tayo na maayos. Huling sabi niya bago umalis sa opisina ko. Nag-aya naman si Nermisa na lalabas at ang pinuntahan naming lugar ay ang ice cream shop. Palabas sa sana kami na may humahango sa batang lalaki ang umawak sa lilay na suot kong coat. Anong ginagawa mo, bata? Tanong ni Nermisa. Hindi ko pa nakikita ang mukha ng batang ito dahil nakatalikod pa ako mula sa kanya. Kaya't dahan-dahan akong lumingon para lang makitang namumulan niyang mga mata. Sa di malamang dahilan, nakaramdam na naman ako ng kirot sa dibdib ko at na makita kong mukha niya ay labis na kinagulat ko. Ang mga mata niya. Sigurado ko nakita ko na yon, pero blanco pa rin nakikita ko sa isip. Wala pa. Sino ka? Ang dalawang katagang lumabas sa bibig ko at dahil doon binitawan niya ng damit ko. Kita-kita kong pagtaas baba ng kanyang dibdib. At alam ko, nagbabadya na nga mga luha niya. Pero nanatiling matapang pa rin ang kanyang mukha. Parang may gusto siyang sabihin sa akin at di niya na lang magawa. Madalas ang kanyang pagsulyap kasama ko. Nawawala ka ba? Bumalik ka na sa mommy mo, bata? Pagtataboy ni Nermisa. Gusto ko lang pong malaman ang pangalan ninyo, kuya. Sabi nito sa akin. Nagtaka naman ako dahil bakit? Bakit gusto niyang malaman ang pangalan ko? Para saan naman? Lance, tara na. Huwag mo na lang pansinin pa ang batang yan. Sabi nito sa akin at tinihilang braso ko para lang umalis na. Pero napapa ako mga paa ko at di ko man lang magawang humakbang palayo sa batang to. Bakit? Bakit mo gustong malaman ang pangalan ko? Tanong ko sa kanya. Saglit siyang tumingin sa akin. Kasi po,
Kasi po kamukha niyo pong daddy ko. Sagot ito sa akin at tumulo pang luha sa kanyang mga mata. Kamukha akong daddy niya? Lance, tara na nga. Nasaan bang daddy mo? At bakit mo siya hinahanap? Interesadong tanong ko at umiling naman siya. Hindi pa po siya umuwi pero inihintay pa po namin siya. Inihintay pa po namin ni Dylan ang pagbabalik niya. May kung ano na naman sa akin ang gusto siyang hawakan at aluing babalik pa rin sa kanila ang daddy nila. Hindi ko alam ba't ganito ang nararamdaman ko. Lance, di niya lang pangalan ko. Sambit ko naman sa pangalan ko at sunod-sunod na ang pagpatak ng mga luha niya. Halos umalog ang balikat niya pero walang tunog ang kanyang pag-iyak. Naakma ko siyang hahawakan, bigla naman siyang umatras. Pasensya na po sa abala, sabi niya at patakbong umalis. Sandali lang bata, pahabol na sabi ko. Umalis na tayo. Natulala ako sa batang yon. Kaya nung hilahin na ako ni Nermisa, nagpaubay na lamang ako. Then I met Beatrice unexpectedly. I just heard her voice and she was crying. Parang pinipiga ang puso ko na marinig kong pagsigaw niya at umiiyak siya. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa batang lalaking nakilala ko kanina. Hindi ko masyadong naintindihan ng mga sinasabi niya, pero ang alam ko lang hinahanap niya si Lou? Luther? Nasambit na niya ang pangalan ng lalaking iyon doon. Teka lang, sino ba si Lou? Sinong lalaking hinahanap niya? Saan ka ba pupunta? Tanong sa akin ni Nermisa nang humiwalay ako sa kanya at pag-iwas ko hindi sinasadyang mabangga niya, si Beatrice. Aray! Nermisa? I uttered her name at mabilis ko siyang dinaluhan para alalayan na makatayo. Pero nilapitan ko pagkatapos si Beatrice. Bitawan mo ko, mariing sabi niya. Hindi ako nakinig kasi mas nakuha niyang atensyon ko. Ang mga luha niya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. What happened? Dahil sa pagbawi niya ng kamay niya sa hawak ko, nabitawan niya ang backpack na dala niya. Kung ganon, batang lalaki ang hinahanap niya at Lou ang pangalan? Pero sino yon? Sino siya? Bakit pamilyar din sa akin ang pangalan niya pero hindi ko na matandaan?